Isipin mo ito, pumasok ka sa isang abandonadong gusali o naglalakad ka sa masukal na kagubatan, tapos biglang may gagambang mas malaki pa sa mukha mo. Nakakatakot, di ba? May mga ganitong gagamba talaga sa totoong buhay, at mas malala pa, may mas malalaki pa sa kanila. Kaya narito ang mga totoong higanting gagamba na nakuha na ng kamera at nakita sa totoong buhay. Una ay pag-usapan natin ang King Baboon Spider, ang hari ng ilalim ng lupa. Ang King Baboon Spider ay isang nakakakilabot na nilalang na matatagpuan sa mga savanna ng silangang Afrika. Hindi lang ito malaki, sobrang laki nito. Umaabot ng hanggang 8 pulgada ang haba ng mga paa. May kulay itong pulang kayumanggi na tumutugma sa tuyong damuhan sa paligid. Naninirahan ito sa ilalim ng lupa kung saan gumagawa ito ng malalalim na lungga at doon naghihintay ng mahuhuling pagkain. Eksperto sila sa paghuhukay, kaya't ligtas at matibay ang kanilang lungga. Isa silang malupit na mandaragit, kumakain ng mga insekto, mas malilit na gagamba, butiki at kahit maliliit na daga. Hindi tulad ng ibang gagamba na tumatakbo kapag may panganib. Ang King Baboon ay hindi umaatras. Kapag nalalagay sa panganib, ay itataas nito ang likod ng mga paa at ipapakita ang matutulis nitong pangil. Parang sinasabing, kung lalapitan mo pa rin, mag-ingat. Ang kagat nito ay sobrang hapdi. Hindi naman nakakatakot. Dahil sa laki nito at tapang, isa ito sa mga pinaka nakakatakot na gagamba sa buong mundo. At narito rin ang Golden Silk Orb Weaver, ang kumikinang nagagamba. Ang Golden Silk Orb Weaver ay isang nakakamanghang nilalang ng kalikasan. Sikat ito sa paggawa ng mga sapot na kumikislap na parang sinag ng araw. Ang mga babaeng gagamba ay lumalaki ng hanggang 6 na pulgada at gumagawa ng gintong sapot na talagang nakakabighani. Makikita sila sa mga kakahuyan at buhangin ng lugar ng Australia, pero nabubuhay din sila sa iba't ibang lugar ng kapaligiran. Hindi lang laki ang kahanga-hanga sa kanila, kundi pati ang tibay ng kanilang sapot, 5 beses na mas matibay kaysa sa bakal na kasing nipis. Pinag-aaralan ito ng mga siyentipiko para magamit sa medisina at posibleng paggawa ng bulletproof na materyales. Pero hindi lang itsura ang pambato nila, malaki rin ang papel nila sa kalikasan dahil nakakabawas sila ng mga insekto sa paligid. Sa kabila ng laki at kakaibang itsura, hindi sila mapanganib sa mga tao. Ang mga babae ang nangingibabaw sa uri nila, habang ang malilit na lalaki ay umaasa sa kanila para mabuhay. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang balanse ng kalikasan. At narito rin ang Goliath Bird Eater, ang pinakamabigat na gagamba sa mundo. Pagdating sa laki, ang Goliath Bird Eater ay may korona bilang pinakamalaking gagamba sa buong mundo. Umaabot ito ng 12 pulgada ang haba ng mga paa at tumitimbang ng halos 6 ounces, kasing bigat ng malilit na mansanas. Kung nakakatakot pakinggan ang pangalan nitong Bird Eater, hindi naman talaga ito kumakain ng mga ibon. Nanggagaling lang ang pangalan nito sa isang pagkakamali ng artist noong 1700 na iginigiit na ang gagambang ito ay kumakain ng hummingbird. Sa totoong buhay, mas gusto ng Goliath Bird Eater ang mga insekto, bulati at paminsan-minsan ay malilit na daga. Kahit malaki, hindi ito agresibo. Umaasa ito sa sobrang sensitibong balahibo sa mga paa para makaramdam ng galaw sa paligid. Kapag nalagay sa panganib, naglalabas ito ng malilit at nakakairitang buhok sa hangin na maaaring magdulot ng hapdi sa balat o mata ng kalaban. Sa kabila ng laki nito, isa itong mahinahong nilalang, mas gusto nitong umiwas sa gulo at gamitin ng talas ng pakiramdam na mabuhay sa kagubatan. At narito rin ang Deserta Grande Wolf Spider, ang bihirang mandaragit. Sa isang liblib at mabatong lugar sa isang isla, matatagpuan ang isa sa pinakabihira at natatanging gagamba sa buong mundo, ang Deserta Grande Wolf Spider. Eksklusibo lang itong makikita sa isang malayong lambak sa Deserta Grande Island, bahagi ng Madeira Archipelago. Isa ito sa mga pinaka-bihirang uri ng wolf spider na may mas mababa sa 5,000 na natitirang matatanda sa kalikasan. Ang mga babaeng gagamba ay lumalaki ng halos kasinlaki ng lapad ng tao.
Mga 12 sentimetro ang haba ng mga paa. May kulay silang abo at itim. May puting batik na tumutulong para hindi sila makita sa mabatong kapaligiran. Pero mapanganib ang tirahan nila dahil sa mga dayuhang damo at hayop, unti-unting nawawala ang mga halaman na kailangan nila para mabuhay. Kahit may mga pagsubok, mahusay silang manghuli ng pagkain. Kaya nilang kumain ng maliliit na gagamba, insekto at maging mga butiki. Ang kagat nila ay masakit pero hindi naman mapanganib. Bagamat matatag silang nilalang, ang kinabukasan nila ay hindi tiyak dahil patuloy silang naharap sa banta ng pagkawala ng kanilang tirahan. At narito rin ang Mexican Fairleg, makulay na gagamba ng disyerto. Kilalanin ang Mexican Fairleg Tarantula, isang kamanghamanghang gagamba na may matingkad na kahel at itim na kulay. Ang scientific name nito ay Brachypelma boehmii at makikita ito sa tuyong mga lugar ng Guerrero, Mexico. Ang malalakas na kulay ng katawan nito ay tumutulong para makapagtago ito sa mabatong kapaligiran. Umaabot ito ng hanggang 5 pulgada ang laki. Kahit mukhang mabangis, kalmado at hindi agresibo ang gagambang ito. Ang kulay ng mga paa nito ay matingkad na pula na nagiging kahel. Tapos ay nagtatapos sa maitim at makintab na paa, isang obra maestra ng kalikasan. Sa kabila ng itsura, tahimik lang ito hanggat hindi ginagalit. Kapag tinakot, kaya nitong pakawalan ang malilit na buhok sa hangin na napakakati, parang natural na pepper spray. Matagal mabuhay ang mga gagambang ito. Ang mga lalaki ay umaabot ng 8 taon pero kadalasan ay nawawala 1 taon pagkatapos. Ang mga babae naman ay mas tumatagal, umaabot pa ng 25 taon. Kaya isa sila sa mga matatag na nilalang sa disyerto. At narito rin ang Mexican Blackleg Tarantula, ang pulat itim na gagamba ng Mexico. Ang mabangis na kalikasan sa baybayin ng Pacific, Mexico, matatagpuan ang Mexican Blackleg Tarantula. Kapansin-pansin ito dahil sa matingkad na pulang kahel ng mga paa at itim na katawan. Talagang nakakabilib tingnan. Lumalaki ito ng hanggang 3 pulgada ang katawan at 5 pulgada ang leg span. Madalas itong makita sa tuyot na damuhan at desyertong lugar kung saan ito gumagawa ng lungga. Dahil sa kakaiba nitong kulay, paborito ito ng maraming nag-aalaga ng gagamba. Gabi ito lumalabas para manghuli ng insekto at malilit na hayop. Kahit matapang ang itsura, kalma lang talaga ang ugali nito. Kapag nabahala, naglalabas ito ng malilit na balahibong nakakairita, lalo na kung tumama sa balat. Matagal din silang nabubuhay. Ang mga babae ay umaabot ng hanggang 25 taon, habang ang lalaki ay kadalasang 7 taon lamang. Nakakalungkot pero nanganganib ang uri nilang ito dahil sa pagkaubos ng tirahan at bintahan ng mga exotic pet.